Nako, may panibagong issue mga kapatid. Etong issue to chismis lang mga tol. Kaya bahala na kayo kung anong gusto nyong paniwalaan. Ang sabi mga kapatid, no, President Marcos hindi muling binanggit si Senator Amy Marcos sa campaign rally sa Laguna. Ang kumakalat ngang mga chismis, mga tol, chismis lang 'di ba? Ay tila ba niligwak na daw mga tol ng alyansa si Senator Amy. Pero meron ako isang napanood na balita at kinikwento doon ni Senator Amy kung bakit hindi siya nakakasama sa mga campaign rally. Alright, so wag na natin pakialaman yung mga banda dyan. Pero eto panoorin muna natin to. Etong campaign rally sa Laguna na hindi nga daw binanggit ni PBBM si Senator Amy. Ito ba'y dahil sa ginawa ni Senator Amy na hearing sa Senado kung saan ay ginisa niya mga kapatid yung mga umaresto sa dating Pangulong Duterte mga tol. Isa na doon si General Torre. Napanood ko yun kung paano niya kinausap talaga mga tol. Pero bago natin to panoorin ito bago natin to panoorin. Meron na akong gustong ipapanood sa inyo. Ito problema mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga DDS 'di ba? Kapag tayo ay nanonood ng balita, nanonood tayo ng balita, hindi ako ang nagbabalita, nanonood lang tayo ng balita. 'Di ba? Binibigyan ko ng opinion, reaction, tapos isineshare ko sa inyo. Pero hindi yung mismong balita kundi yung opinion ko lang. Galing sa GMA, sa News 5, UNTV, Net25, at kung saan-saan pang mga balita. Kapag medyo hindi gusto sa pandinig mga kapatid ng DDS, tinatawag nilang fake news. Patay ko tinatawag nilang fake news, natibla baga sa akin mismo nang gagaling yung report. Pero mga kapatid, hindi man lahat ng DDS. Pero sa mga ganitong uri ng mga kinakalat sa social media, 'di ba? Paniwalang-paniwala ang marami. Nababasa ko 'yan, nagko-comment pa sila without even questioning kung totoo ba tong post na to, baka naman fake news to. Kasi mga tol, ganun sila Galing na nga sa GMA, galing na nga sa News 5, galing na nga sa mga legit na mga media, 'di ba? Tinatawag nilang fake news. Pero galing sa mga vlogger, mga tol, na pinopost sa social media, hindi sila nagque-question kung totoo ba o hindi. At eto na nga mga kapatid, ang resulta. Babaeng nagpakalat ng peking pahayag ni President Bongbong Marcos sa social media, hinuli ng NBI. Eto yon mga tol. Ano ba yung fake news na pinakalat niya? Panoorin natin to mga tol Mga kapatid, maging mapagmatyag sa mga nababasa sa social media dahil baka fake news yan. Isang residente sa Cebu ang hinuli ng NBI matapos magpakalat ng peking pahayag ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Visayas correspondent si John Naroa, exclusive. Kasi mga tol, ganito kung galit kayo sa gobyerno, kung galit kayo sa presidente, o kung galit kayo sa kahit na kanino mang tao, mga tol, magbigay kayo ng creative criticism, mga tol. Wala namang masama mag-criticize Pero kung magbibigay ka ng manipuladong pahayag o kaya meron ng pahayag, minanipulate mo, 'di ba, para humakot ng views o para humakot ng ng share, mga tol, kaengotan na 'yon, mga tol. 'Di ba? Niloloko mo na lang sarili mo. Sa hot pursuit operation ng mga tauhan ng NBI sa Oslob, Cebu kahapon, nahuli si Lourdes, hindi niya tunay na pangalan dahil umano sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito ang larawang ipinost ni alias Lourdes sa kanyang account. Gawing legal ang droga sa ating bansa. Sino ba namang engot ang maniniwalang totoo yan? Saka nakakita presidente magsasabing gawing legal ang droga sa ating bansa. 'Di ba? Doon pa lang mababasa mo na hindi totoo yan. Pero ito nakakatawa mga tol May mga nag-share. May mga naniniwala. Di ba? My goodness. Ay naku po. Noong March 17, nakasaad dito ang peking pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa.
kung kikilatisin ang original na quote card na ipinost ng News 5 Digital, wala namang nakalagay na ganung pahayag si PBBM. Sa panayam ng News 5 kay alias Lourdes, iginiit niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Hindi niya alam na fake news yung pinost niya. My goodness, my tol. Dinownload at ni-re-upload niya lang daw ang larawan. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes at followers. Kasi trending siya. Gusto ko lang, wala talaga akong intention. Gusto ko lang more engagement. Kaya nga, sinashare ko talaga siya para maraming mag-react. Ganun lang, sir. Nagsisisi ako. Alam ko na hindi na lang ako nag-anak. Yung mga nagre-react naman mga tol, matatawa ka rin sa kanila eh. Obvious naman. Napaka-obvious naman nun. Diba? Saan ka nakakita, presidente ng Pilipinas, sasabihin gawing legal ang droga sa Pilipinas? Saan ka nakakita na ganon? Diba? My goodness. Pag hindi natin i-address yun, maraming ginugulo ng mga fake news yung ating bansa. A case in point, itong post ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal nating Pangulo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si alias Lourdes. Hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa niyan. Ngayon mga tol, ang mga gumagawa ng ganyan ay hindi mo pwedeng sabihing hindi ko alam na fake news pala yun. O hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Hindi, sinadya mo na meron kang agenda na sirain o siraan yung nakaupo. Bakit? Kasi mga tol, meron kang binagong pahayag na wala naman doon sa sinabi niya mismo. Diba? Buti sana kung ganito. Nagbigay ng pahayag ang Pangulo, sinagot mo, nagbigay ka ng opinion, nagbigay ka ng kritisismo, 'di ba? Nag-criticize mo yung sinabi ng Pangulo o sinabi ng kung sino man ang nakaupo, 'di ba? Criticize mo yung sinabi niya. Pwede sana eh. Pero yung bibigyan mo siya ng salita na hindi naman talaga nang galing sa kanya, na palalabasin mong masama ang isang tao, mga tol, yun nga yung peke. Yun nga yung peke. 'Di ba? O like for example, mga kapatid, ginagawa natin dito sa ating reaction video. Halimbawa na lang, itong nakaraan, may sinabi si Senator Bato. Nirerespeto tayo ng China. Di ba? Nung panahon ni dati Pangulong Duterte, hindi tayo nabubuli. Nirerespeto tayo ng China. Wala akong binagong pahayag niya. Pero binigyan ko ng reaction. Ganito ba yung respeto ng China? Di ba? Hindi tayo binubuli, kaya mo nasabing nirespeto tayo ng China. Kung nirerespeto tayo ng China, di sana nirerespeto niya yung ating soberanya, di sana hindi sila nagre-reclaim ng mga island sa ating soberanya, sa ating exclusive economic zone. Di sana nirerespeto nila yung 2016 arbitral ruling na si mismong dating Pangulong Duterte na nga nagsabi, pinurso niya pero wala siyang nagawa. Walang nangyari. Asan ang respeto dun? Ganun sana, kritisismo lang. Pero kung babaguhin mo yung sinabi ng isang tao, diba? Pag mumukain mong ganito, ganyan, yari ka, diba? Na may multang hanggang 200,000 pesos. Naku, bigat ng parusa. Bukod sa kanya, higit 20 pa raw ang minomonitor ng mga otoridad sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may 2 warrant of arrest at pinaghahanap na. Paalala naman ng NBI. Suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan ito. May kaakibat na krimen ito. Na Pansin nyo no mga tol, puro mga pro Duterte yung mga nagkakaroon ng ganyan. makakasuhan kayo. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua. Alright mga kapatid, tuloy natin ngayon itong issue. No? Dito na hindi pagbanggit daw ni President Marcos kay Senator Amy. No? Hindi ko sinasabing may katotohanan, pero kayo na bahala mag-isip kung bakit kaya, no? Bakit kaya, no? Panoorin natin. Lahat po ng mga iba't ibang
iba't ibang lugar ay very well represented po dito sa grupo namin. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Kaya nakakalat po ang representation dito para ng ating mga senador. Kaya po, napakasimple lang po ang inyong iisipin para sa darating na halalan. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Ang ating hinahabol ang kaunlaran. Ang hinahanap po natin ang kapayapaan. Hindi po ang pag-aaway-away, hindi po ang pang-aapi. Ang kailangan po natin na pag-uunlad, hindi po pananakot o paninigaw. At ang kailangan po natin ay mga solusyon. Hindi po mga maiinit o maanghang na salita na wala namang kinalaman, wala namang kabuluhan sa pagtulong sa serbisyo publiko para sa tao. Ang ating mga kandidato ng alyansa, kasama po natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanyo. Kapaglaban natin ang ating mga karapatan sa pamamagitan po ng diplomasya at ng dignidad ng Pilipino. Hindi natin isusuko kahit 1 pulgada ng ating teritoryo na hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino pang dayuhan, kahit pa sila ay makapangyarihan at nananakot sa atin. Tayo po ay mga Pilipino at may panindigan at paninindigan po natin na tayo ay may karapatan na ipagtanggol ang ating minamahal na Pilipinas na dapat ang makagamit ng kayamanan ng ating bansa ay dapat naman ay ang Pilipino rin. Sa laban naman sa krimen, alam nyo po, wala po dito sa amin ang naniniwala na ang paglaban sa krimen, ang paglaban sa droga ay kailangan pumatay ng libo-libong Pilipino. Hindi po ganun ang tamang paraan upang pagandahin ang kapayapaan, upang malabanan ang krimen, upang pabagsakin ang mga drug lord. Hindi po pumatay ng Pilipino. Ang tamang paraan ay tiyakin na para matiyak natin ang kapayapaan, ay bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga kapulisan. Bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga local government. Magsumulat po tayo ng magagandang batas na tunay na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government leaders para maitigil lahat ng mga nangyayaring krimen, para maitigil lahat po ng mga nangyayari para pagkalat ng droga, para sirain ang buhay ng ating mga kabataan. At pagdating naman sa ekonomiya, ay sa aking palagay naman, huwag na po tayo papasok sa mga illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Hindi po natin yan kailangan. Ay yung Pogo na yan, ang nangyari dyan, ay lahat po ng krimen ay nanggaling, maraming krimen ang nanggaling doon. Ang karahasan ay dumami dahil po sa Pogo. Kaya po tinanggal na po natin. May tunay po na solusyon dyan para sa trabaho at para sa ekonomiya. Ang solusyon ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa mga maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Dito sa tagpong to mga tol, 10 lang ang kasama niya. Kasi kulang ng 2. 12 sila eh. Si Villar at saka si Senator Amy Marcos. Kaya sabi niya 10. Pero bigla niya sinabing 11 o 11. No? So yung binabanggit niyang isa mga tol,
is baka si Villar, kasi nabanggit niya kanina sa umpisa wala daw si Villar dyan sa oras na yan, di nakapunta. Pero 12 sila dapat sinabi niya 12. Issue mga tol, issue yan, no? Tuloy natin. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin. Ito yung mga kasama niya, kaya nasabi niya 10. Ayan, Soto, Lapid, Cayetano, Binay, Tulfo, Benhar Abalos, Bong Revilla, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Francis Tolentino, tapos yung Villar saka si Amy Marcos, mga tol. So 12 sila. Pero nabanggit niya 10 kasi 10 kalaban niya o 11. Sino kaya dun sa isa, Villar o si Amy Marcos, mga tol? Pero isa lang malinaw. Merong parang nakalimutang isa kasi 11 nga lang yung nabanggit O 11 lang yung sinabi. Alyansa ng 11 o 11. Ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, mag-alyansa po tayo muli upang ipagpalabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ito po, hinaharap ko po sa inyo ang ating alyansa na siyang gagawa. Magkaisa po tayo, wag nating gawing alyansa lamang nitong 10. O 11 na kandidato, sabing ganun, mga tol. Pero alam nyo, mga kapatid, wala pa naman so far na umupong presidente ng Pilipinas ang naging, alam mo yun, zero crime. Malabo napakalabo mangyari nun, mga tol. At kahit naman sa ibang bansa, mga tol, andyan naman talaga yung mga krimen na nangyayari. Masyado lang talagang nase-sensationalize. Kalimbawa na lang, mga tol, yung EJK, sabing ganyan. Mas mataas naman daw yung EJK nung panahon ni Arroyo. Tama ba? Ni Arroyo o ni Pinoy? Kesa nung panahon ni Duterte. Tapos may mga sinabi ngayon na bumalik na mga adik, ganyan-ganyan. Bumalik na mga adik, mga tol. Kasi mga tol, kay adik man yan pumapatay o pumapatay ng adik, di ba? Pareho pa ring mamamatay yun, mga tol. Berdugo pa rin yun, sa madaling salita. Hired killer pa rin yun, mga tol. Diba? Magkaiba lang nga sila ng tinatarget. Yung mga addict, ang natatarget niya is yung mga inosenteng tao, diba? Dahil nga sa kanilang pagkabangag. Yung mga addict naman, mga itinutumbang mga pusher addict, ang nagtutumba naman sa kanila, mga mamamatay din. Sa madaling salita, pareho lang silang killer at pareho pa rin may nasasawi, mga kapatid, na sana ay maging ayos at ligtas ang bawat isa sa ating lahat, mga kapatid, no? At sana ay maipagpatuloy natin ang ating pamumuhay ng mapayapa. Gayong napakasama na talaga ng daigdig na to na ating nilalakbayan. Nawa ay ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo ipahintulot na magalaw ng mga masasamang loob. Ingat kayo palagi, mga kapatid, at mag-ingat tayong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.